Isang hapon, napadpad siya sa isang bahagi ng baryo na noon lamang niya napuntahan. Dangan kasi ay madalas lamang siya sa iisang pwesto, kaya minabuti niya na umiba muna ng masisilungan nung araw na yon. Kuya, baka po pwedeng makahingi ng kahit konting pagkain lang. Nagugutom na po kasi ako eh. Ganun ba? Taga saan ka ba, Ining? At bakit ang dungis-dungis mo? Nasaan ang mga magulang mo? Wala na po akong nanay at tatay. Nandun na po sila sa langit. Sige na kuya, baka may pagkain ka dyan. Ang dami mo pang tanong eh. Ay, oo nga pala. Ito ang tinapay. Teka, wala ka na bang tinutuluyan? Paano kapag umuulan? Saan ka sumisilong? Ayun, tinapay. Salamat kuya ha. Teka lang, kakagat muna ako dito sa pagkain bago ko sagutin yung mga tanong mo. Gutom na po kasi talaga ako eh. Ang kulit mo pala. O sige, kumain ka na nga lang muna dyan. O etong tubig, uminom ka pagkatapos mong kumain, ha? Ayoko yan kuya, sa'yo yan eh. Ha? Ano naman kung sa akin tong tubig? Wala naman ako nakakahawang sakit? Hindi naman po sa ganon. Ang ibig ko pong sabihin, baka kasi mamaya, kayo naman ang walang mainom na tubig kapag nauhaw kayo. Sa sinabing yon ng bata ay kaagad na naantig ang puso ni Domeng. Naramdaman niya na may mabuti itong kalooban at palaging iniisip ang kanyang kapwa. Dahil doon, muling nagbalik sa alaala ng lalaki ang pumanaw niyang anak na babae. Ayos lang ako, huwag mo kong intindihin. Pauwi na rin naman ako. Ikaw, buong maghapon kang nandito kaya kailangan mo ng tubig sa katawan. Sigurado po kayo ha? Ayaw ko kasi na may nagsasakripisyo para lang sa akin. Salamat po dito sa tinapay at tubig, Manong. Walang anuman, Ining. Teka, ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap hindi man lang natin kilala ang isa't isa. Lily po, 15 taon pa lang ako at tungkol naman po dun sa tanong nyo kanina, wala na rin po akong tirahan. Kung saan-saan na lamang po ako natutulog. Ganun ba? Nasa na yung bahay na tinirhan nyo noon nung buhay pa yung nanay at tatay mo? Yun. Wala na po yun. Kinuha na po ng may-ari ng lupa. Teka, paanong kinuha? Pinalayas kayo? Giniba yung bahay nyo? Pareho pong tama yung sinabi ninyo. Nung namatay sila nanay at tatay, nalaman nila na ako na lang mag-isang nakatira dun sa bahay. Kaya pinalayas po nila ako. Tapos, nung lumayas na ako, tsaka nila giniba yung kubo. Ang sasama naman ng mga taong yun? Kilala mo ba kung sino sila? Hindi po eh. Pero maaalala ko mga mukha nila kapag nakita ko po sila. Ikinalulungkot kong nangyari sa'yo, Lily. Wala po yun. Tapos na po yun. Nakikitirik lang naman kasi kami ng kubo doon. Kaya pwede talaga kaming paalisin kahit kailan nila gusto. Kawawa ka naman pala. Gusto mo ba sumama ka na lang sa akin sa bahay? Doon ka na tumira kung ayos lang sa'yo. Naku Manong, nakakahiya naman. Tsaka baka po magalit yung kasama niyo sa bahay. Ano ka ba? Wala akong kasama sa bahay. Siya nga pala, ako si Domeng. Tawagin mo na lang akong Tatay Domeng. Pwede ba yon? Tatay Domeng? O bakit? Ayaw mo ba? Di kuya na lang ang itawag mo sa akin kung ayaw mo ng tatay. Hindi po. Naalala ko lang bigla si tatay. Ang tagal na po kasing panahon na wala akong tinatawag na tatay simula nung mamatay sila ni nanay. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Kaya dapat, Tatay Domeng nang itawag mo sa akin. Ayos lang ba yon? Sige po, Tatay Domeng. Simula ngayon, kayo na po ang bago kong tatay. O siya, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Ngayon ka pa ba iiyak kung kailan may bagong bahay ka nang matutuluyan? Sige po, hindi na ako iiyak. Mula ngayon,
May tatay na ako. Pogi na, macho pa. Nako, ikaw ha. Kakikilala pa lang natin, humihirit ka na kaagad ng pambobola. Halika na nga, para makaligo ka na rin. Ang baho mo na eh. Kaagad na nagkapalagayang loob ang dalawa at tuluyan na ngang iniuwi ni Domeng ang batang si Lily sa kanyang bahay. Bukod sa awa, nagbigay din ng malaking bahagi ng ala-ala si Lily sa kanya para sa namatay niyang anak dahil sa pagkalunod sa ilog. Noong ito ay halos kasing edad pa lamang ni Lily. At simula nang namatay ang anak nila ay iniwanan siya ng asawa dahil siya ang idinidiin nito at sinisisi sa kaawa-awang sinapit ng bata. Hanggang sa hindi naglaon ay nabalitaan na lamang niya na mayroon ng bagong kinakasama ang dati niyang asawa. Kaya naman tuluyan niya na yung kinalimutan at hindi na nag-asawa pa ng iba si Domeng. Ito po bang bahay niyo, Tatay Domeng? Wow, ang ganda ha. Kayo lang po ba talaga mag-isang nakatira dito? Bakit? May nakikita ka pa bang iba na hindi ko nakikita? Tatay naman eh. Siyempre wala. Nagulat lang ako kasi mag-isa lang kayo tapos ang linis-linis ng bahay niyo. Eh, syempre naman. Kailangan palaging malinis ang bahay para iwas sa sakit. Tsaka, maliit na nga lang tong bahay ko eh. Tatama rin pa ba ako maglinis? Hayaan niyo po, simula po ngayon, ako na magiging tagapaglinis ng bahay ninyo. Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi kita isinama dito para gawing katulong at tagalinis ng bahay. Isinama kita dito dahil ako na ang bago mong tatay. Alam ko naman po yon, pero syempre hindi naman pwedeng mag-astang prinsesa ako dito. Tsaka sanay naman na po ako sa mga gawaing bahay. Oy, sige, ikaw ang bahala. Pero hindi ka obligadong gawin yon, Lily, ha? Ayokong mapagod ka masyado. Oo nga pala, bukas isasama kita sa trabaho ko. Hindi pa kita pwedeng iwanan mag-isa dito sa bahay eh. Po? Ayos lang po ba sa mga amo nyo kung magsasama kayo ng kagaya ko doon? Sa totoo lang, hindi, syempre. Pero bahala na. Kesa naman iwanan kita dito na mag-isa. Pababayaan na lang kita dito kapag sanay ka na. Pero sa ngayon, sasama ka muna sa akin dun sa trabaho ko, ha? Baka po mapagalitan kayo ng amo nyo, Tay. Ako nang bahala dun. Huwag mo na yung isipin. Oh, siya, sige, maligo ka na. Ay, teka, may naitatabi pa akong mga maliliit na damit dito. Tiyak, kasyang-kasya sa'yo mga yon. Sige na nga po, maliligo na muna ako. Nakakahiya naman sa inyo eh. Baka nangangamoy na ako. Ay, sige na. Ayun ang banyo. May gripo doon, may sabon na rin. Ikaw na lang ang bahala, ha? Alam mo nang gagawin mo dyan. Opo, sige po. Maiwan ko po muna kayo, Tatay Domeng. Kaagad namang kumilos si Lily para mag-asikaso at makaligo. Habang nasa banyo siya ay kaagad namang binuksan ni Domeng ang aparador na gawa sa kahoy na matagal niya nang hindi binubuksan. At doon ay kinuha niya ang mga bagong bili niya noon na damit para sana sa kanilang anak. Ngunit hindi na ito nagamit pa dahil nga namatay na ang batang yon. Muling bumalik sa kanya ang malungkot na alaala ng nakaraan. Ngunit pinilit magpakatatag ni Domeng. Wow, ang gaganda naman ng mga damit na yan, Tatay. Kaya lang, mukhang hindi naman yata bagay sa akin eh. Ha? Bakit naman hindi bagay sa iyo eh? Puro pambabae naman lahat ng mga yan. Oo nga po, pero ang ibig ko pong sabihin, parang mas bagay sa akin yung mga punit-punit at sira-sirang damit. Anak, simula ngayon, masanay ka na ganito na ang isusuot mo palagi. Wala ka na sa kalsada, wala ka na sa lansangan. Nandito ka na sa bahay natin, kaya dapat ganito na mga isusuot mong damit. Ayos ba? Salamat po, Tatay Domeng. Sige na nga po, ang bait-bait talaga ng bago kong tatay. Ang pogi pa.
Ay naku, umiral na naman yung pambobola mo. Sige na, magbihis ka na habang inihahanda ko ng hapunan natin. Bagamat sandaling naging malungkot ang lalaki ay kaagad naman itong napalitan ng saya sa pamamagitan ng anak-anakan niyang si Lily. At matapos nga noon ay nagharap na sila sa lumang lamesa upang kumain. Tay, di ba sabi nyo kanina, isasama nyo ako sa trabaho nyo bukas? Oo anak, kasi hindi pa kita pwedeng iwan mag-isa dito sa bahay. San po ba yun, Tay? Tsaka, ano po pala ang trabaho ninyo? Nagtatrabaho ko sa tubuhan nila Don Fabio. Hayaan mo, bukas makikita mo kung anong ginagawa namin doon. Sige po, Tatay. Tapos, turuan nyo din po ako para balang araw makakatulong din ako sa trabaho ninyo. Ay, wag mo nang pangarapin magtrabaho sa mga amo ko, anak. Hindi sila mabubuting tao. Siguro sa mga kagaya ko, kaya ko pa silang pagtiisan. Pero ayaw kong masadlak ka sa ganun trabaho namin. Lalo na kung sa kanila rin lang. Bata ka pa at babae. Mayroon pa naghihintay na mas magagandang trabaho para sa'yo. Paano naman po ako makakahanap ng maayos na trabaho hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral? Ay, oo nga pala. Mabuti ipinaalala mo. Tungkol pala dyan, i-enroll na kita sa susunod na pasukan. Dito lang sa eskwelahan na malapit sa atin, ha? Talaga po, Tay? Yehey! Makakabalik na ako sa pag-aaral. Maraming salamat po, Tatay Domeng. Walang anuman anak, kaya wag mo na pagtatrabaho ang intindihin mo. Gusto ko mag-aral ka at makapagtapos. At naging mabilis nga ang lahat para kay Domeng. Maging ang plano niyang pag-aralin ang bata ay tila ba noon pa at matagal nang nakatatak sa kanyang isipan. Palaging pumapasok sa isip niya na ang lahat ng kanyang ginagawa at gagawin para kay Lily ay para na rin sana sa plano niya noon sa anak nila na hindi natuloy. Kinabukasan, tinupad niya ang sinabi niya na isasama si Lily sa kanyang trabaho. Ngunit tila hindi yon nagustuhan ng kanyang amo. Kailan ko pa pinayagan na magdala kayo ng mga alipores dito sa tubuhan ko? Domeng, ano ito? Sino tong bata na bitbit mo dito? Boss, mawalang galang na po. Siya po si Lily, anak-anakan ko. Hindi ko pa po kasi siya pwedeng iwanan sa bahay na mag-isa. Tsaka wala rin po kasi akong mapag-iwanan doon sa kanya. Ganon. Kaya dinala mo dito. Nagdala ka pa talaga ng basura dito sa tubuhan ko, ha? Hoy, gurang na panot! Hindi ako basura, ha? Anak, huwag ka nang sumagot. Hayaan mo na. Ako na lang ang kakausap sa kanya, ha? Tumahimik ka lang dyan sa tabi. Nakakainis kasi, Tay, Ako basura? Siya nga tong amoy imburnal yung ugali. Lily, tama na. Hindi ka dapat ganyan sa matatanda. Pasensya na po, Tay. Nakita mo na? Hindi lang pala mukhang basura. Pati ugali niya ay basura din. Hindi mo ba tinuturuan niyang anak-anakan mo? Ayaw ko na makita ulit yan dito, Domeng, ha? Kapag dinala mo pa rin yan bukas, huwag ka nang bumalik sa trabaho kahit kailan. Pero, boss, wala nang pero, Domeng. Yun na ang desisyon ko. Kung ayaw mo at hindi mo kayang sundin yon, ngayon pa lang ay lumayas ka na. Wala nang nagawa si Domeng at hindi na lang din siya sumagot pa. Sa halip ay malungkot na bumaling na lamang siya ng tingin kay Lily na noon ay masama ang titig kay Don Fabio. Tinitingnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa. Tila kinikilala yon at pilit na inaalala kung saan sila nagkita. Umalis si Don Fabio sa harapan nila at may tinawag itong pangalan na isa sa kanyang mga trabahante. Vino, halika nga dito. Hindi ka na naman nagtanda. Puro ka talaga kapalpakan, hayop ka. Lumapit naman ang tinawag na tila takot na takot sa nagsasalita. Don Fabio, bakit po? Anong bakit? Napakatanga talaga. Ako ang dapat magtanong sa'yo kung bakit. Bakit hanggang ngayon, nandito pa rin yung mga tubo na yan? Hindi ba dapat nadala na yan dun sa kliyente natin kahapon pa?
Pasensya na po, boss. Kasi po, absent yung driver natin kahapon kaya wala naghatid. Pero wag po kayong mag-alala. Ngayon din po ay ipapahatid ko na po yan. Siguraduhin mo lang na magagawa mo yung trabaho mo, Vino, ha? Dahil kapag hindi, sisisantehin kita. Madali ka lamang palitan. Sige na, balik na sa trabaho. O kayo, anong tinitingin nyo dyan, ha? Trabaho na, bilis! Ang pangyayaring yon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Lily. Habang rinig na rinig niya ang mga sinasabi ni Don Fabio, nakakapit lamang siya sa mga kamay ng amain. Matapos nun ay nakita niya na umalis na ang matanda at tinungo ang sasakyan na nakahimpil sa di kalayuan. Pabulong naman niyang kinausap si Domeng. Tay, ang sama naman pala ng ugali ng taong yon. Bakit kayo nagtitiis dito? Shh! Anak, huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Huwag mo kaming alalahanin. Sanay na kaming lahat sa ugali niya. Sige na, maiiwan na muna kita dito, ha? Diyan ka lang sa upuan, ha? Huwag kang aalis dyan. At huwag kang makikialam ng kahit anong makita mo. Pwede? Sige po, Tay. Papanoorin lang kita dito sa malayo. Sana wag nang bumalik yung panot mong amo. Natapos ang buong maghapon, nanatiling nakatanaw lamang si Lily sa amain habang nagtatrabaho ito sa malayo na abot ng kanyang tanaw. Paminsan-minsan pinupuntahan siya nito para bigyan ng pagkain upang hindi siya magutom. Hanggang sa sumapit ang hapon at oras ng pagtatapos ng trabaho nila Domeng. Bagamat may mga hindi ka nais-nais na nakita si Lily ng araw na yon, ay masaya pa rin silang umuwi sa kanilang bahay. Alam mo, Tay, hindi ko talaga makalimutan yung sinabi ng boss mo dun sa isa mong kasamahan. Sinimplehan pa nga niya ng suntok yun eh. Lily anak, huwag mo na masyadong isipin yun. Bukas din ay wala na ang galit nun ni Don Fabio. Ganun lang talaga yun. Tsaka yung mga sinabi niya sa atin, akala ba niya nakakalimutan ko yun? Naku, kung hindi lang siya matanda, baka pinatulan ko siya eh. O siya, tama na. Nandito na tayo sa bahay. Wala na tayo sa tubuhan kaya kalimutan mo na lahat na nangyari doon. Lily, anak, wala ka na sa kalye ha. Kaya kung anumang ugali ang nakasanayan mo doon, dapat kalimutan mo na. Naiintindihan mo ba ako, anak? Opo, Tay. Pasensya na po. Mula ngayon, magiging mabait na po ako. Mabait ka naman talaga. Pero mas maganda kung dadagdagan mo pa. Ganoon dinidisiplina ni Domeng ang anak-anakan, bagamat hindi niya ito tunay na kadugo. Kinabukasan, muling isinama ni Domeng si Lily at sa pagkakataon na yon ay itinago niya ang bata sa likuran ng kubo na pinakabaraks nila sa tubuhan upang hindi ito makita ni Don Fabio at ng mga katrabaho niya. Iniwanan niya ang anak ng maraming pagkain upang hindi yon magutom. Ipinagdala niya rin ng mga lumang libro upang unti-unting maging pamilyar sa mga babasahin para sa darating na pasukan. Mga tarantadon to. Talaga bang sinusubukan yung galit ko? Nasaan si Domeng? Hayop na yun ah. Ayun po siya, Don Fabio. Nagtatabas ng mga damo dun sa tabuhan. Domeng! Lumapit ka nga ditong hayop ka! Traidor kang buwisit ka! Bagamat malayo ay dinig ni Domeng ang malakas na tawag sa kanya ng amo. Dali-dali siyang lumapit at hingal na humarap sa matanda. Don Fabio, ano po yon? May problema po ba? Nagtatanong ka pa talaga? Nagmamaang-maangan ka pa? Magnanakaw ka? Saan mo dinala mga kalabaw ko? Nakatali lang ang mga yung kagabi dyan sa puno ng mangga. Ay, Don Fabio, bakit po may baril kayo? Wala po akong alam dyan sa sinasabi ninyo. Hindi ko po ginagalaw yung mga kalabaw nyo. Baka naman po may alam yung mga kasamahan natin dito. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung magnanakaw at sinungaling. Kung ayaw mong umamin, pues, pasensyahan tayo. Don Fabio, parang awa nyo na po. Wala po talaga akong alam sa pagkawala ng mga kalabaw ninyo.
Nang marinig ni Lily ang boses na yon ng kanyang ama-amahan, ay dali-dali siyang sumilip habang nakatago ang katawan sa likod ng kubo. Pumwesto siya sa sapat na makikita ng kanyang paningin ang buong pangyayari at komosyon. At doon ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakatutok kay Domeng ang baril ni Don Fabio. Talagang hindi ka pa rin aamin? Kahit nakita ng anak kong si Arturo ang ginawa mo? Don Fabio, maniwala po kayo. Wala po talaga akong alam sa... Ngunit hindi na naituloy pa ni Domeng ang mga sasabihin dahil pinutol na yon ng 4 na magkakasunod na putok ng baril. 2 sa ulo at 2 sa dibdib ng lalaki na kaagad nagpahandusay sa kanya sa basa at putikang lupa. Kaagad na lumapit si Lily at niyakap ang kanyang ama-amahan na nakasalampak sa lapag. Tay! Anong ginawa mo sa kanya? Tay, gumising ka! Huwag mo akong iwan, parang awa mo na, Tay! Alam mo na kung anong gagawin mo, Vino. Siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho mo kung ayaw mong ikaw ang isunod ko dyan. Wala pong problema, Don Fabio. Ako na po ang bahala sa katawan niya. Matapos sabihin yon ni Vino, ay kaagad siyang lumapit sa walang buhay na si Domeng at pilit na inihihiwalay si Lily mula sa pagkakayakap doon. Lumayas ka dyan. Magtatapon lang ako ng basura. Alis! Bakit po? Ano pong gagawin niyo sa tatay ko? Saan niyo po siya dadalhin? Sabi ng alis eh. Hindi ka lalayas dyan, ha? Etong sayo. Siguro naman ngayon ay lalayo ka na. Tay! Huwag niyo siyang kunin sa akin! Tay! Ay, nako. Ang mabuti pa, panoorin mo na lang kung paano ko magtapon at magligpit ng kalat. Diyan ka na. Nakita niya na hinila ni Vino ang walang buhay na katawan ni Domeng at dinala yon sa gitna ng damuhan, binuhusan ng gaas at walang awa na sinindihan nito ang katawan ng lalaki. Ilang saglit lang ay kasabay na naging abo ang katawan noon kasama ng mga damo. Habang si Lily naman ay walang tigil sa pagtangis at paghagulhol. Tumahang ka na nga. Wisit ka. Ang sakit sa tenga ng bunganga mo. Buti pa umuwi ka na lang kung ayaw mong isunod kitang tustahin. Bakit niyo po yun ginawa kay tatay? Ano po bang kasalanan niya sa inyo? Bagay lang yun sa tatay mo magnanakaw at sinungaling. Hindi totoo yan. Mabuting tao si tatay. Hindi siya magnanakaw. Nagtatrabaho po siya ng maayos. Ewan ko sa'yo. Sige na, lumayas ka na sa harapan ko at baka mainis pa ako sa'yo. Ang mabuti pa umuwi ka na. Wala ka naman ang gagawin dito. Wala na rin ang tatay mo. Matalim ang titig na unti-unting lumakad papalayo si Lily upang umuwi sa bahay nila ng kanyang ama-amahan. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tahimik na umiyak at magluksa. Nang makauwi ay ninamnam niya ang ala-ala ng kanyang tatay-tatayan. Hawak ang mga kagamitan nito. Hinahaplos-haplos niya ang lahat ng makikita niyang gamit ni Domeng. Maging ang mga damit na huli niyang isinuot ay inaamoy-amoy pa niya at niyayapos, dama ang labis na pangungulila. Tay, hindi po kita makakalimutan. Hindi na po matutuloy yung plano natin na pag-aaral ko. Pero susubukan ko po na tuparin yon kahit ako na lamang mag-isa. Gagawa rin po ako ng paraan para malaman ang katotohanan kung bakit kayo ang pinagbintangan nila na magnanakaw ng kalabaw. At nang buksan niya ang aparador na palaging nakasarado, ay naagaw ng kanyang pansin ang isang tila kulay itim na kahon na yari sa metal. Nakakandado yon, ngunit sa gilid ay nakasiksik ang sinaunang disenyo ng susi na kulay itim din. Sinubukan niyang gamitin yon sa kandado upang buksan ang naturang kahon.
at agad naman yung bumukas. Teka, libro to ah. Tsaka bakit may mga maliliit na manika dito? Naglalaro ba si tatay ng manika? Tapos, ang daming karayom. Tsaka may mga itim na kandila. Para saan kaya ang mga ito? Tumambad sa kanya ang mga kakaibang kagamitan sa loob ng kahon. Ngunit kahit inisa-isa niya ang mga yon, wala siyang maintindihan kung ano at kung para saan ang mga ito. Sa labis na pagkainteres ay binuksan niya ang aklat na kulay itim na naroroon. Binasa niya ang nakasulat sa pinakaunang pahina. Sator Square? Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas? Ay, ewan. Hindi ko maintindihan. Pero bakit ganun? Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Bagamat hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral, ay marunong naman siyang bumasa ng kaunti kahit papaano. At matapos niyang bigkasin ang nabasa niyang kakaibang salita mula sa pabalat ng libro, ay kaagad siyang nakadama ng magaan at maginhawang pakiramdam. Wari ba ay may nag-uudyok sa kanya na ituloy ang pagbabasa sa mga nakasulat sa aklat na yun hanggang sa pinaka-nilalaman noon. Ngunit dahil nga nagluluksa pa siya sa pumanaw na si Domeng, ay isinantabi niya na muna ang tungkol sa bagay na yon at muling nagbalik tanaw sa mga nakaraan nila ng ama-amahan. Halos 3 araw pa lamang simula nang kunin siya nito sa kalsada at bigyan ng maayos na matutuluyan. Ngunit ngayon, biglang nawala na ito sa kanyang buhay ng ganun-ganun na lamang. Ilang araw siyang nagmukmok at nagkulong sa bahay nang makapagdesisyon siyang bumalik sa tubuhan nila Don Fabio. Tao po, kuya, magandang umaga po. O, anong kailangan mo? Teka, parang naaalala kita. Hindi ba ikaw yung anak ni Domeng? Yung namatay ka makailan lang? Opo, ako nga po. Gusto ko lang po sanang makausap si Don Fabio. Bakit si Papa pang hinahanap mo nandito naman ako? Ano bang gusto mong sabihin sa kanya, ha? Makikiusap lang po sana ako na baka pwede po ako magtrabaho dito sa tubuhan ninyo. Ganun ba? Pwede naman. Gagawin kitang katulong. Ikaw ang maghahain ng pagkain ko at ikaw ang magtitimpla ng kape para sa akin. Ayos ba yun sa'yo? Opo, ayos lang po sa akin yon. Wala na po kasi akong ibang mapapasukan ng trabaho. Grade 4 lang po kasi ang natapos ko. Sige, wag mo nang isipin si Papa. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Pwede ka na ba magsimula ngayon? Opo, mabuti na po yon para may magawa na po ako. Di sige. Halika sa loob ng opisina ni Papa. Ipapaliwanag ko sa iyo mga gagawin mong trabaho. Ano nga palang pangalan mo? Lily po. Ay, ako naman si Arturo. Ako ang nag-iisang anak ni Papa Fabio. At nagsimula na nga siyang magtrabaho ng araw ding yun, matapos ipaliwanag sa kanya ni Arturo ang kanyang mga gagawin. Si Arturo ay anak ni Don Fabio na madalas nasa tubuhan upang magbantay ng kanilang mga tauhan. Ngunit nung araw na mamatay si Domeng, wala doon ang lalaki sa hindi niya alam na dahilan. Naging maayos naman ang trabaho niya sa unang araw. Bagamat hindi niya nakita doon si Don Fabio, kampante siya na magiging maayos ang pagtrato nito sa kanya dahil nasabi na nga ni Arturo na siya na daw ang bahalang magpaliwanag sa ama tungkol doon. Kaya naman, umuwi siya na masaya at may ngiti sa kanyang mga labi. Tatay, nandito na po ako. May maganda nga po pala akong balita sa inyo. Natanggap na ako sa trabaho dun sa amo ninyo. At tulad ng sinabi nyo, dapat masanay ako sa mga ugali nila. Pero ang bait po ni Sir Arturo, yung anak ng panot na si Don Fabio, hindi katulad niya masama ang ugali.
Masayang wika ni Lily habang kausap ang larawan ng kanyang tatay Domeng na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Teka, babasahin ko nga ulit yung iniwan ninyong libro. Siguro sinadya niyong iwan to para matuto kong magbasa, no? Pero bakit kaya kakaiba yung mga salita dito? At muli tila may nagtutulak sa kanya na buksan at basahin ang aklat na itim na nasa loob ng aparador. Sa tuwing naroon siya sa bahay ay hindi niya maiwasang basahin ang libro hanggang sa unti-unti ay natututunan niya ng bigkasin ng halos perpekto ang bawat salita na nakasulat doon. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa tubuhan nila Don Fabio para magtrabaho sa ikalawang araw. Ngunit tila hindi pumabor sa kanya ang araw na yon. Hoy ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ba wala na dito ang tatay mo magnanakaw? Ano at bakit nandito ka pa? Don Fabio, nagpaalam po kasi ako kay Sir Arturo na baka kung pwede magtrabaho ko dito sa tubuhan ninyo. At pumayag naman siya. Opo. Bakit? Kaya mo bang magbuhat ng tone-toneladang tubo? Kaya mo bang magtrabaho kagaya ng mga ginagawa nila? Nahihibang ka na yatang bata ka. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang sumingit sa usapan si Arturo. Pa, akong tumanggap sa kanya. Pagbigyan mo na ako. Sa akin naman siya magtatrabaho eh. Tagahanda ng pagkain ko, tagatimpla ng kape. Tsaka, alam mo na yon pa. Ay nako Arturo, sana lamang ay hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Mukhang alagain pa itong nakuha mo eh. Dumedede pa nga yata ito sa nanay niya. Wag mong idadamay ang nanay ko sa usapan natin, panot na gurang. Oh, nakita mo na? Mukhang panis na gatas pa yata ang nasipsip nito eh. Wala kang respeto, ha? Aray, bakit niyo po ako sinampal? O anong gusto mo? Palakpakan pa kita sa pambabastos mo sa akin? Hoy, hindi uubra sa akin yung ugali mong walang modo. Ay, ang init naman masyado ng ulo mo, pa. Inunahan mo pa yata ako mag-init eh. Ibalato mo na lang sa akin yan. Bahala ka, Arturo. Ipapaalala ko lang sa'yo. Ang tatay ng batang yan na nagnakaw ng mga kalabaw natin, kaya mag-iingat ka dahil posible magnanakaw din yan. Tandaan mo, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Parang kilala ko talagang taong to ah. San ko nga ba siya nakita noon? Sigurado ako na siya talaga yon. Nasa malalim na pag-iisip si Lily nang napaigtad siya dahil sa sigaw ni Arturo. Hoy, Lily! Ano ba? Pangalawang araw mo pa lang sa trabaho eh, tatanga-tanga ka na. Kumilos ka na at ihanda mo ng agahan ko. Buisit! Opo, heto na po. Pasensya na. Bilis na, kilos na. Dami mo pang sinasabi. Natarantang kumilos na lamang si Lily at pansamantalang kinalimutan ang iniisip kanina. Natapos ang hindi magandang araw na yon sa kanya at sa wakas ay oras na rin ng kanyang pag-uwi. Habang naglalakad ay may pinipilit siyang balikan sa kanyang alaala. Tila ba pamilyar talaga sa kanya ang muka ni Don Fabio. Hindi niya lang lubos maklaro sa isip kung saan at kailan niya ito nakita. Ngunit nang nasa pintuan na siya ng bahay, ay biglang naging malinaw sa kanyang alaala ang lahat ng nakaraan. Hindi ako maaari magkamali. Ngayon ay naalala ko na kung sinong hayop at walang awang pumatay kay Tatay Domeng. Siya rin ang punot dulo ng pagpapaalis sa akin sa bahay ng mga magulang ko noon. Sa isipin na yon, napakuyom ang kanyang mga kamao at napatiimbagang siya sa galit. Nakadama siya ng malakas na negatibong enerhiya at sama ng loob sa taong pumatay sa kanyang Tatay Domeng. Maya-maya, tila sabik na sabik siyang buksan at basahin muli ang aklat na nasa loob ng aparador. Yun na ang naging pampalipas oras niya kapag naroon siya sa bahay.
Habang tumatagal ay nagiging malinaw na sa kanya ang laman ng aklat na yun. Yun pala ay tungkol sa mga aral at kasanayan para sa pambabarang. Mukhang makakatulong sa akin ang kaalaman na to balang araw. Hindi ka naman pala mahirap pag-aralan eh. Sa una lang. Pero sigurado ako, matututunan din kita. Mabilis na umusad ang 5 taon. Nung mga panahon na yon ay 20 gulang na si Lily at mas dumami na rin ang kanyang kaalaman tungkol sa itim na karunungan mula sa librong naiwan ng kanyang tatay-tatayan. Ngunit nananatili pa rin siyang nagtatrabaho sa puder nila Arturo at gaya ng sinabi ng kanyang tatay Domeng, pinilit niyang masanay sa ugali ng mga yon. Lalong-lalo na sa matandang si Don Fabio. Kumusta ka na, Lily? Dalagang-dalaga ka na. Mabuti naman at dito ka pa rin sa tubuhan nagtatrabaho. Opo sir, nung umalis kayo, akong naging tagahanda at tagapag-asikaso sa pagkain ng mga trabahante dito sa tubuhan. 5 taon na ako nawala at nanirahan sa ibang bansa pero parang ang dami nang nagbago ah. Isa ka na ron, Lily. Mas lalo kang gumaganda. Kung wala na po kayong ipag-uutos, pupunta na po muna ako sa kusina. Marami pa po akong dapat gawin, sir. Sandali lang, Lily. Medyo pagod pa kasi ako eh. Baka naman pwede mong hilutin ang ulo ko. Hindi na po yan kasama sa trabaho ko dito. Kung noon at sa'yo pa ako nakatuon para magsilbi, pwede pa siguro pero iba na po ngayon, sir. Ang dami mo namang arte. Sa tingin mo ba mapupunta ka dito sa tubuhan kung hindi dahil sa akin? Hoy Lily, wala kang pwedeng ipagmalaki sa akin. Dahil sampid ka lang dito. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang amo mo. Galit na hinawakan ni Arturo sa braso si Lily at pabalya na inilapit sa katawan niya ang katawan ng dalaga. Kasabay noon ay sapilitan niya itong hinalikan sa labi. Nagpumiglas naman si Lily, ngunit mas malakas ang kanyang among lalaki. Hanggang sa pinagpunit-punit ni Arturo ang suot niyang kamiseta. Nang tumambad sa lalaki ang kanyang hinaharap, ay tila nababaliw na namimilog ang mga mata nito at muli siyang sinunggaban ng halik. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ni Lily at ubod lakas na tinuhod niya ang pagitan ng mga hita ni Arturo. Napabitaw ang lalaki at napadilat ang mata sa sakit na natamo. Paika-ika itong napaatras at napaupo sa sahig. Hayop ka! Akala ko noon mabait kang tao. Pinaniwala mo ako na kakampi kita. Pero kagaya ka rin lang pala ng ama mong demonyo. Matapos yun sabihin ay kaagad na nagtatakbo palabas ng tanggapan ni Don Fabio si Lily, habang yakap-yakap ng kanyang mga kamay ang sariling katawan. Nakasalubong niya ang isa sa mga katiwala ni Don Fabio na si Lusing at doon ay nanghingi siya ng tulong. Aling Lusing, tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Pinagtangka na kong gahasain ni Sir Arturo. Ay, sus Mariosep, Lily, totoo ba yan? Halika nga muna at maupo ka dito. Masasama silang tao, Aling Lusing. Pareho lang sila mag-ama. Sandali, hintayin mo ako dyan at kukuha lang ako ng tubig na maiinom mo, ha? Maraming salamat po, Aling Lusing. Ilang minutong naiwan si Lily sa pinagdalhan sa kanya ni Lusing. Ngunit laking gulat niya nang pagbalik ng babae ay kasama na nito si Don Fabio. Aling Lusing, ano pong ibig sabihin nito? Ngunit sa halip na sagutin ng babae ang tanong niya, ay kaagad siyang sinampal ni Don Fabio ng ubod ng lakas na halos magpabagsak sa kanya sa sahig. Sige, Don Fabio, bugbugin niyo ang babaeng yan. Abat, sinabi pa niya sa akin na masasamang tao daw kayo. Pareho lang daw kayo ng anak mong si Sir Arturo. Napakasama mo, Aling Lusing. Traidor ka. At ako pa ngayon ang traidor? Sa tingin mo ba, babae, kakampihan ka ng mga tao dito sa tubuhan? Para sabihin ko sa'yo, lahat nandito ay umiikot lang sa palad ko.
At anong sinabi mo? Pinagtangkaan kang gahasain ng anak kong si Arturo? Abay talagang nahihibang ka na nga. Muli siyang nilapitan ni Don Fabio at pinisil ang pisngi bago pinagsasampal na magkabilaan. Matapos noon ay dinuraan siya nito sa muka at pabalya siyang binitiwan, kaya naman napasalampak na lamang siya sa lupa. Lumayas ka. Ayaw ko na makita pa muli ang pagmumukha mo dito sa tubuhan ko. Kung ayaw mong ipasunog din kita katulad ng ginawa ko sa magnanakaw mong tatay. Layas! Matapos sabihin yun, iniwan siya ni Don Fabio na duguan ng bibig at halos maga ang mata dahil sa labis na bugbog. Yan ang bagay sa'yo, babae. Masyado ka kasing ilusyonada. Diyan ka na nga. Mga hayop kayo. Mga wala kayong puso. Hindi kayo tao. Mas masahol pa kayo sa demonyo. Pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyong ito sa akin, kay Tatay Domeng at sa aking mga magulang. Isinusumpa ko. Duguan, putikan, at punit-punit ang damit na nilisan ni Lily ang tubuhan nung araw na yon. Pakiramdam niya ay labis na inapak-apakan ng mga taong yon ang kanyang pagkababae. Sagad sa buto ang galit niya sa mga umalipusta at nanakit sa kanya. Nag-aapoy sa galit ang kalooban niya hanggang sa marating ang bahay nila ng kanyang Tatay Domeng na tanging nagsisilbing kanyang kanlungan. Pagkarating doon ay kaagad niyang kinuha ang itim na libro kasama ang iba pang kagamitan na naroroon. Nanginginig ang mga kamay na inisa-isa niyang ihanda ang mga yon. Ipinahid niya sa maliit na kulay itim na manika ang halos natutuyo ng dugo mula sa kanyang labi, habang sinasabayan ng orasyon na natutunan niya mula sa aklat. Samantala, Sir Arturo, bakit po may tumutulong dugo sa ilong ninyo? Ah, dugo? Abaho nga no. Ano kaya ito? Saan to galing? Aray! Ang sakit ng ulo ko! Tulungan niyo ako! Ang sakit ng ulo ko! Nahihilo ko, Aling Lusing! Diyos ko, sir, ano po ang nangyayari sa inyo? habang tumatawa ay madiin na itinutusok ni Lily ang karayom sa tiyan ng itim na manika at paulit-ulit niya yung ginagawa. Nasusuka ko. Ang sakit din ng tiyan ko, sobra. Aling Lusing, tumawag ka ng doktor. Dalian mo. Hindi na nabanggit pa ni Arturo ang sinasabi niya dahil nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsusuka na halos ilabas na niya ang kanyang mga bituka. Saka naman dumating si Don Fabio at nasaksihan ang nangyayari sa kanyang anak. Nakarating na rin yon sa iba pang trabahante ng tubuhan, kaya nakiusisa na rin sila, maging si Vino. Arturo, anak! Ano pa nangyayari sa iyo? Lusing, dalian mo. Tumawag ka ng ambulansya. Pumunta ka kina Kapitan. Bilis! Don Fabio, si Arturo. Bumubula po ang bibig. Kaya nga tumawag na kayo ng ambulansya. Napakatanga nyo. Anak, ano ba nangyayari sa iyo? Habang tuwang-tuwa si Lily sa ginagawang proseso ng pambabarang, ay tila hindi pa siya kontento at may naisip pa siyang gawin sa katawan ni Arturo. Nang hindi na makayanan ng lalaki ang sakit at hirap na nararanasan, bumagsak na ito sa sahig. Nangingisay ang buong katawan at nakalabas ang dila. Hindi pa ako tapos sa iyo, Arturo. Hindi pa ako masaya sa ginagawa ko. Ito ang nararapat sa iyo. Sisindihan ko tong itim na kandila at papausukan ko ang magkabilang tenga mo. Don Fabio, may mga itim na usok na lumalabas sa tenga ni Sir Arturo. Naku po, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa kanya? Anak, lumabang ka. Malapit nang dumating ang ambulansya. Pakiusap, lumabang ka. Nasaan na ba si Lusing? Don Fabio, mukhang hindi pangkaraniwan ang nangyayari kay Sir Arturo. Pakiramdam ko mayroong kumukulam sa kanya. Manahimik ka nga, Vino.
Baliw lang ang naniniwala sa kulam na yan. Matapos pausukan ni Lily ang tenga ng manika, ay kumuha siya ng kulay itim na sinulid. Ipinulupot niya yon ng 3 beses sa leeg ng manika at ubod higpit na itinali doon hanggang sa masakal ng husto ang leeg ni Arturo. Samantala, nagpakawala muna ng isang malalim na buntong hininga si Arturo bago dilat ang mata at nakanganga ang bibig na nalagutan ng hininga. Kasabay noon ay ang paglabas sa kanya ng maraming ihi at dumi. Don Fabio, hindi na po yata humihinga si Sir Arturo. Arturo, anak! Anak ko! Anak, gumising ka! Anak! Matapos yun gawin ni Lily ay isang napakalakas at malulutong na tawa ang pinakawalan niya, na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan at sa paligid. Kasabay noon ay nagliparan ang mga itim na ibon sa labas at tila nagdiriwang ang mga yon. Nararamdaman ko na nagtagumpay ako sa unang pagsubok sa aking kaalaman at kakayanan sa pambabarang. Marami pa akong isusunod sa inyo. Naaamoy ko na ang aking tagumpay. Isang araw, mayroong matandang antingero ang muling nagbabalik sa Baryo Doldol kasama ang kanyang apo. Sila ay sina Mang Teban at si Pangkoy. Dati na silang taga doon sa baryo, ngunit nag-ibang bayan nang masalanta ng bagyo ang kanilang bahay. At ngayon, dahil sa nabalitaan ng matanda ang matunog na usap-usapan tungkol sa nangyari kay Arturo, ay kaagad niyang nabatid na ito ay bunga ng masamang salamangka at mahika. Kasama na doon ang pambabarang. Lolo, bakit mo po ba kasi naisipan pang bumalik dito? Mukhang nakakatakot naman sa lugar na ito, tsaka parang wala akong makakalaro eh. Apo, nararamdaman ko na kailangan ako ng baryong ito para sa isang misyon. Ano na naman po bang misyon yan, Lo? Yung pumatay ng mga mangkukulam at mambabarang, ang tagal-tagal mo nang ginagawa yun ah. Kahit dun pa sa inalisan nating lugar. Kahit habang buhay ko pang gawin ito, Pangkoy, ito na ang sinumpaan kong tungkulin, kaya kailangan ko itong gampanan. Nasa ganoong pag-uusap ang maglolo nang biglang may isang magarang sasakyan na ubod ng lakas na bumubusina mula sa kanilang likuran. Nang huminto ito at tumapat sa kanila, ay naging maanghang ang mga salitang binitiwan ng lalaki na nagmamaneho noon. Mga tanga ba kayo? Alam niyo ng kalsada ito sinasakop ninyong lakaran. Sa bundok ba kayo nanggaling at mukhang mga ignorante kayo, ha? Pasensya na, iho. Medyo hindi ko na kasi kabisado ang daanan dito. Ang tagal ko na kasing nawala sa lugar na ito. Teka, ikaw na ba yan, Fabio? Aba, ikaw nga. Oo, ako nga ito. At ikaw pala yan, Mang Teban. Abay, hanggang ngayon ay ganyan ka pa rin. Mukha ka pa rin dukha. Abay, kinakain ka na ng lupa mukhang hindi ka pa rin nakakatikim kahit kaunting kaginhawahan. Nagsama ka pa ng bubit na palamunin. Ang sama ng ugali mo ah. Baka gusto mong basagin ko yung salamin ng kotse mo. Anong bubit ang sinasabi mo dyan? Pangkoy, apo, huwag kang ganyan sa nakatatanda sa'yo. Hayaan mo siya magsalita. Halika na. Malayo-layo pang lalakarin natin. Nakakainis po, Lolo eh. Sabihan ka ba naman na malapit ka ng kainin ng lupa? O sige, diyan na nga kayong mga pulubing dukha. Nag-aaksaya lang ako ng oras sa inyo Hindi na lamang nakipagtalo pa ang dalawa kay Don Fabio. Alam kasi ni Mang Teban ang ugali ng lalaki kahit noon pa. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad. Habang nasa daan ay matunog sa paligid ang usap-usapan tungkol sa pagkamatay ni Arturo. May mga nagbabanggit tungkol sa kulam at mayroon din namang nagsasabi na tungkol sa barang. Samantala,
Ilang araw matapos ang pagdating nila Mang Teban sa lugar ay nakasalubong nila si Lily. Galing sa pagkuha ng talbos ng kamote ang matanda at ang kanyang apong si Pangkoy. Iha, ikaw ba si Lily? Yung anak nila Lita at Mando? Pasensya na po. Ako nga po si Lily. Tama po kayo. Sila nga ang mga magulang ko pero hindi ko po kayo kilala. Ay nako, malamang ay hindi mo nga ako kilala. 4 na taon ka lamang noon nung umalis ako dito sa Baryo Doldol. Kumusta na ang mga magulang mo, Iha? Patay na po sila. At ayaw ko na po silang pag-usapan pa. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanila. O siya, sige na. Mag-usap na lang tayo sa mga susunod na araw, ha? Kung wala na po kayong sasabihin, tutuloy na po ako. Naramdaman naman agad ng matanda na tila ayaw makipag-usap ni Lily at wala ito sa kondisyon kaya nagpaalam na rin sila dito. Parang may kakaiba akong nararamdaman sa babaeng yun, Lolo. Ano na naman ba yung nararamdaman mo, Pangkoy? Basta, Lo, parang may kakaiba sa kanya. Pero hayaan nyo na nga yun. Halika na't baka abutan pa tayo ng malakas na ulan dito. Matapos ang ilang araw ng mahabang pamamahinga, muling nababalisa si Lily at hindi mapakali. Dangan kasi ay tinatawag na naman siya ng kanyang katawan upang gawing muli ang isang maitim na gawain na palaging nagpapatikim sa kanya ng tiyak na tagumpay. At yun ay walang iba kundi ang pambabarang. Nakatatak na sa isip niya ang susunod na bibiktimahin at pakay. Kaya naman, kinuha niyang muli ang kanyang laruan na manika at nagsindi ng itim na kandila. Matapos ay pinatakan ang mga mata nito. Aray, ano to nangyayari sa akin? Bakit ang sakit ng mata ko? Ang hapdi! Tulungan niyo ako, Vino! Ay, Ate Lusing, ano po nangyayari sa inyo? Baka may pumasok na insekto sa mata ninyo. Patingin nga! Nilapitan ni Vino si Lusing, ngunit nang idilat ng babae ang kanyang mga mata, ay nagulat siya sa nangyari. Vino, wala akong makita. Nabulag na yata ako. Nasaan ka, Vino? Ate Lusing, nandito lamang ako sa tabi mo. Bakit wala ka makita? Diyos ko po, ano na naman ba ito nangyayari? Vino, gumawa ka ng paraan. Ayaw ko mawala ang paningin ko. Ayaw ko mabulag, Vino. Anong gagawin ko, ate? Wala dito si Don Fabio at nasa gitna ng tubuhan ng mga tao. Matapos patakan ni Lily ng kandila ang mga mata ng manika, ay hinawakan naman niya ang mga paa nito at pinilipit yon sa katinalian ng itim na tela. Ang sakit ng mga binti at pa ako. Parang pinipilipit. Parang binabali. Diyos ko, Ate Lusing. Kinukulam ka rin yata. Sandali lang. Manghihingi ako ng tulong sa labas. Habang hirap na hirap si Lusing sa nararamdaman, rinig na rinig niya pa rin ang paglagutok ng mga buto sa kanyang mga paa, na tila ba may kumokontrol doon upang baliin. Matapos noon ay kumuha naman si Lily ng isang matalas na bagay na animoy isang blade at unti-unting hiniwa ang bawat parte ng katawan ng manika. Ano ito? Ano itong mga sugat na lumalabas sa katawan ko? Aray! Ang sakit! Ano itong nasa mukha ko? Sugat! Dugo! Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako! Tuwang-tuwa si Lily habang patuloy na ginagawa ang pagpapahirap sa manika na konektado sa katawan ni Lusing. Isa ka sa mga dapat mamatay, Lusing. Dahil traidor ka. Masyado kang mapapel at inggitera. Ngayon tingnan ko lang kung magtatagal pa ang buhay mo dito sa gagawin ko sa'yo. Maya-maya pa, kinuha ni Lily ang isa sa kanyang mga kagamitan. At ito ay ang alambreng tinik. Saglit na dinasalan yon ng masamang orasyon
at ipinulupot sa buong katawan ng manika hanggang sa ulo nito. Teka, bakit naninigas ang buo kong katawan? Bakit hindi ako makagalaw? Vino! Vino! Tuluyan ng hindi makapagsalita si Lusing dahil sa paninigas ng kanyang buong katawan at panga, hanggang sa lumuwa at nalaglag na ang kanyang dalawang mata at nagpagulong-gulong ang mga yon sa sahig. Kasabay noon ay ang pagkawala ng kanyang hininga. Tila singtigas ng rebulto ang katawan na bumagsak ang babae sa lupa. Siya namang dating nila Vino kasama si Mang Teban. Naabutan na lamang nila na wala ng buhay si Lusing. Hindi na tayo umabot. Naunahan tayo ng kalaban. Ikinalulungkot ko, Vino. Mang Teban, alam ko po na dati pa kayong manggagamot dito sa Baryo Doldol. Sa palagay niyo po kaya, ano po ang dahilan ng mga ito? Sa pakiwari ko po kasi talaga ay parang kinukulam sila. Hindi lang basta-bastang kulam ang ginagawa sa mga biktima, Vino. Malakas ang paniniwala ko na binabarang na sila. Mas mapaminsala ang barang kumpara sa kulam. Sana ay malaman natin kung sino ang napastangan na gumagawa nito bago pa mahuli ang lahat. Barang? Kung ganun ay mayroong mambabarang dito sa baryo natin? Sino naman kaya yun? Hindi ko pa alam sa ngayon. Ngunit kung naabutan ko sana na buhay pa si Lusing, maaari kong gamitin ang katawan niya upang kausapin ang mambabarang at paaminin kung sino siya. Samantala, habang may bagong biktima na pinagluluksaan ng iba ay may isang nilalang naman na labis ang saya dahil sa panibagong pagkamit ng panalo sa laban. Napakagaling mo, Lily. Ganyan nga. Hawakan mo ang sunod-sunod na tagumpay. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Kinabukasan, matapos ang ginawang yon ni Lily, palihim siyang bumalik sa tubuhan, hindi upang magtrabaho kundi para ipagtirik sana ng kandila ang kanyang tatay Domeng, kung saan ito sinunog ni Vino. Kaya lamang, Hoy! Anong ginagawa mo dito sa teritoryo nila Don Fabio? Wala ka ng karapatang tumungtong dito dahil hindi ka na trabahante ng tubuhan. Pasensya na, Kuya Vino. Gusto ko lang naman ipagtirik ng kandila dito si tatay at ipagdasal. Kalokohan! Ang sabihin mo, nagmamanman ka lang kung anong pwede mong manakaw dito. Lumayas ka nga dyan! Alis! Kahit sandali lang, Kuya Vino. Ipagdarasal ko lang si tatay Domeng. Talagang matigas ka, ha? Teka, hinahamon mo talaga ako, ha? Hintayin mo ako dyan. sandaling pumasok sa banyo ng tubuhan si Vino at paglabas niya ay may bitbit na siyang isang balde ng tubig na nilagyan ng mga putik saka ibinuhos yun sa muka at buong katawan ni Lily. O ayan, maligo ka sa putik. Tutal yan naman ang bagay sa'yo eh. Ano, hindi ka pa rin aalis? Baka gusto mong yung dumi pa ng baka ni Don Fabio ang ipaligo ko sa'yo. Ang sasama niyo talagang lahat. Kaya tama lang ang nangyari kay Arturo at kay Lusing. Humanda ka, Vino. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito sa akin. Anong sinasabi mo dyan? Tinatakot mo ba ako? Hoy, buwang! Hindi pa isinisilang ang tao na makakapanakot sa akin. Lumayas ka na rito! Basang-basa ang buong katawan at masama ang loob na lumakad palayo si Lily. Masama ang titig kay Vino habang papalayo siya sa tubuhan. Nang nasa daan ay nakasalubong niya si Mang Teban at si Pangkoy. Lily, Ideng, bakit basa ka? Naligo ka ba sa ilog? Bakit puro putik yata yung damit mo? Opo, naligo po ako sa ilog. Nadulas lang po ako nung paakyat na ako, kaya puro putik po ang damit ko. Sa susunod, ate, pwede ba akong sumama sa'yo? Ang tagal ko na kasing hindi nakakapaligo sa ilog eh. Ay nako, maliligo ka lang eh. Mga abala ka pa ng tao. Pasensya ka na dito kay Pangkoy, Lily, ha? Ayos lang po. Sige, Pangkoy, sa susunod sasamahan kita sa ilog. Ayos,
Narinig mo yan, Lolo, ha? Sasamahan ako ni Ate Ganda. Ay, nako. Oo na, oo na. Tutuloy na kami, Lily. Nang sa ganun ay makauwi ka na rin at makapagbihis. Sige po, salamat po. Mag-iingat po kayo. Matapos ang usapan na yon ay nagmamadaling umuwi si Lily at gigil na gigil sa lalaking si Vino. Nais niyang tapusin na kaagad ang buhay nito sapagkat maging ang kaliit-liitang bagay na nais niyang gawin ay ipinagkait pa sa kanya. Muli kaagad na inilabas ni Lily ang mga kagamitan. Sa pagkakataon na yon ay hindi manika na gawa sa tela ang gagamitin niya para sa ritual, kundi isang manika na gawa sa sanga ng puno ng balete na noon pa niya pinag-aksayahan ng oras na ukitin. Inilabas niya ang inorasyonan na maliit na matulis na pako. Unti-unti niyang ipinukpok at tinusok yun sa leeg ng ginawa niyang sangang manika. Samantala, habang nasa tubuhan si Vino at nasa kalagitnaan ng trabaho, Ay, teka lang muna mga pare, ha? Magpapahinga lang ako sandali. Parang ang sakit ng leeg ko, eh. nang hindi na matiis ni Vino ang sakit, ay humarap siya sa salamin na nasa loob ng tanggapan ni Don Fabio at doon ay tiningnan niya ang bahagi ng leeg niya na hindi matigil ang pananakit. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Anong nangyayari sa akin? Bakit namamagaan leg ko? Tsaka, teka, bakit parang panaki ng panaki? Tapos, parang pumipitik pa. Ay, naku po, Diyos ko. Huwag naman sana ako ang maging kasunod na biktima ng mambabarang. Takot at tila natatarantang wika ni Vino habang hinahaplos-haplos ang kanyang leeg. Magdusa ka, Vino. Isa kang hangal na tagasunod ni Don Fabio. Iisa-isahin ko kayong ubusin para wala nang maging kakampi ang amo ninyong sakim. Sa oras na siya na ang aking parurusahan. Matapos yun, ang binti at paa naman ng sangang manika ang pinagtutusok ni Lily ng maliliit na pako na balot ng orasyon. Ang sakit ng binti ko. Hindi ko may galaw. Don Fabio, tulungan niyo ako. Habang sumisigaw at humihingi ng tulong ay napatumba na si Vino sa lapag dahil wala na rin pakiramdam ang buo niyang katawan. Nawalan na siya ng balanse at tila nanlambot bigla ang kanyang mga tuhod, kasabay ng pagdidilim ng kanyang paningin. Bigla namang dumating si Don Fabio. Pati ba naman ikaw, Vino, nag-iinarte na rin ng ganyan? Tigil-tigilan niyo nga ako. Don Fabio, tulungan mo ako. Kasunod noon, kinuha ni Lily ang isang garapon na nakatago sa metal na kahon at naglalaman ng mga bangaw. Doon ay ipinasok niya ang manika na gawa sa sanga at tinakpan yun. Pagkatapos ay kinalog ng kinalog ang hawak niyang garapon. Ay, nako. Ano na ba nangyayari dito sa lugar natin? Anong kababalaghan ba ang umiiral dito? Umiikot ang paningin ko, Don Fabio. Nahihilo ako. Tulungan mo ako. Sa pagsigaw na yun ni Vino, kasabay naman ang paglabas ng sangkatutak na bangaw sa kanyang bibig. Tila wala itong katapusan at pumapasok yun sa kanyang ilong at tenga. Ang iba doon ay lumilipad na papunta kay Don Fabio na noon ay litong-lito na rin sa kung ano ba talaga ang nangyayari. At ngayon naman, ilalagay ko na itong mga higad dito sa loob ng garapon. Mga alaga kong higad, samahan ninyo si Vino hanggang sa magtapos ang kanyang buhay. Huwag na huwag niyo siyang iiwanan hanggang humihinga pa siya. Naging mas malubha ang kalagayan ni Vino, kaya naman wala na siyang nagawa, kundi ang tahimik na lamang na lumuha
bago may pahuling salita na sinabi kay Don Fabio. Ay, pambihira! Bakit ang daming higad na lumalabas sa tenga at sa ilong mo, Vino? Don Fabio, ang totoo, hindi po talaga si Doming ang nagnakaw ng mga kalabaw niyo. Kundi si Sir Arturo po. Ipinagbenta niya po yun. Totoo ba yung sinasabi mo, Vino? Ay, Diyos ko! Nakapatay pala ako ng taong wala naman talagang kasalanan. Patawarin niyo po sana ako. Nais pa sana niyang kumpirmahin kay Vino kung totoo ba ang lahat ng sinasabi nito. Ngunit nang balikan niya yon ng tingin ay nakita niya na nakalaylay na ang dila ng lalaki at dilat na dilat ang mga mata na wala ng buhay. Sa labis na takot ay nagtatakbo palabas si Don Fabio. Panalo ka na naman, Lily. Ikaw na talaga magkakamit ng tagumpay hanggang sa pinakahuling biktima mo. Tama nga, ubusin mo sila. Hindi ka magtitira. Lahat ng yumurak at humamak sa'yo. Patikimin mo ng lupit ng iyong galit at ipaghiganti mo si Tatay Domeng. Matapos yun sabihin ni Lily ay tumingin muna siya sa kawalan bago muling tumawa ng malakas. Sa pagkakataong yun ay sisimulan niya ng pahirapan ang pinakahuling bibiktimahin sa kanyang listahan. At yun ay walang iba kundi si Don Fabio. Nasa kalagitnaan ng paghahanda ng ritual si Lily nang hindi inaasahan na pupuntahan siya ni Mang Teban para sa nahatiran ng kamote na naani niya sa kanilang taniman. Ngunit kitang-kita ng matanda sa akto ang ginagawa niyang ritual ng pambabarang. Sa isang puting papel ay nakaguhit ang itsura ni Don Fabio, kasama ang buo niyang pangalan. Tinutukan yon ni Lily na mahabang tubo na animoy plauta at hinipan yon. Gumawa ng matinis at di kanais-nais na tunog ang pekeng plauta. Tila sumisipol at masakit sa pandinig. Ano ba itong naririnig ko? Bakit ang ingay? Ha? Ang sakit ng tenga ko! Ikaw ang kahuli-hulihang nais kong kitilin ng buhay, gurang na panot. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay ng mga taong mahal ko. Sino ka? Bakit naririnig kita? Hindi naman kita nakikita. Ang sakit. Parang awa mo na. Titigil mo na itong ginagawa mo kung sino ka man. Marunong ka rin palang makiusap, gurang. Bakit? Nung nakiusap ba ako sa iyo na huwag mo akong paalisin sa bahay, nakinig ka ba? Ha? Teka, Lily, ikaw ba yan? Alam ko ikaw yan. Patawad sa lahat ng mga nagawa ko. Inaamin ko na nilamon ako ng labis na kasakiman noon. Hindi ko sinasadya ang lahat. Babawi ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Lily. Hangal, bakit? Mababawi mo pa ba ang mga buhay na kinuha mo? Ang mga buhay na sinira mo? Huli ng lahat, Fabio. Kaya ko pa magbago, Lily. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Pakiusap, tigilan mo na to. At dahil itong tenga mo ang pilit na nagbingi-bingihan noon sa mga daing at pagmamakaawa ko sa iyo, ito ang una kong kukunin. Ang tenga ko! Bakit unti-unting natutunaw ang tenga ko? Samantala, habang tuwang-tuwa at idinadarang ni Lily sa kandila na may apoy ang papel na may guhit na itsura ni Don Fabio, unti-unti niya itong sinusunog. Kasunod noon ay itinupi niya ng pabilugang papel at pinagkasya yon sa isang malaking bote. Matapos ay siniksikan niya ang bunganga ng bote ng mga putakti
at mga bubuyog na sadya niyang inalagaan at inihanda para kay Don Fabio. Ano to? Naglalabasa sa mukha ako. Mga aray putakte. Bubuyog. Sari-saring insekto ang isinusuka ni Don Fabio, ngunit ang labis na nakapagpahirap sa kanya ay ang pagpasok ng mga pulang bubuyog sa kanyang magkabilang tenga. Ramdam niya na tila inuukit at hinuhukay ng mga ito ang kaloob-looban noon hanggang sa loob ng kanyang ulo. Mamamatay ka sa mga kamay ko, Don Fabio. Ngunit hindi mo kailanman makukuha ang pagpapatawad ko. Hirap na ako, Lily. Parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa ko. Lalo na ang pagpapalayas ko sa iyo noon sa bahay niyo ng mga magulang mo. Mas mahirap pa sa pagpapahirap na yan ang naranasan ko, Gurang. At wala kang alam sa lahat ng yon dahil isa kang taong walang puso at walang pakialam sa kapwa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nasa ganoong konsentrasyon si Lily nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay at iniluwa noon sina Mang Teban at Pangkoy na nung mga oras na yon ay handa na para labanan siya. Tigilan mo yan, Lily. Kayo? Akala ko ba kakampi ko kayo? Mabait kayo sa akin, di ba? Kung sa bagay, noon pa man ay hindi na ako dapat nagtiwala sa mga kagaya ninyo. May pagkakataon ka pa para magbago, Lily. Kumapit at manampalataya ka sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Ate Lily, nandito kami ni Lolo Teban. Handa ka namin tulungan para magbago. Pagsubok lang ang lahat ng nararanasan mo ngayon, ate. Lumaban ka. Magdasal ka. Manahimik kayo. Lahat ng nagkunwaring kakampi ko ay siya rin palang mga tunay na kalaban. Kaya hindi niyo ako maloloko. Nagpakawala ng malakas na sigaw si Lily. Lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Gumalaw ang mga kasangkapan. Tila lumilindol ng walang dahilan. At yun ay dahil sa puwersa ng labis na hinagpis at puot ni Lily. Ayoko sanang gawin to, Lily. Pero kailangan kong gampanan ang aking tungkulin. Sapagkat kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Samantala, pansamantalang guminhawa ang kondisyon ni Don Fabio habang hingal na nakasalampak sa sahig ng kanyang tanggapan sa tubuhan. At ano naman ang magagawa niyo para labanan ang lakas ng kapangyarihan ko, ha? Ang pag-amin sa sarili mo ang magpapalaya sa iyo sa sumpang pinili mo, Lily. Wala akong aaminin at wala akong balak iwaksi ang sumpa ng pambabarang na natutunan kong gawin. Nilamon ka na ng kasamaan, Lily. Hindi ko ito gustong gawin. Ngunit wala na akong ibang magagawa, kundi wakasan ang iyong kasamaan. Pumikit si Lily habang nagbibigkas ng mga orasyon laban kay Mang Teban at sinabayan naman yon ng matanda ng pangontrang pagdarasal. Habang si Pangkoy naman ay nagmamasid lang sa isang tabi, ngunit nakahanda na rin na umatake hawak ang kanyang anting-anting na medalyon na pinatuyong dila ng pusang itim. Maya-maya, tila nagtutulakan ng malalakas na puwersa ang dalawa at walang gustong magpatalo. Hindi lantay ang kapangyarihang nasa iyo, Lily. Ang taglay mong kaalaman ay natutunan mo lamang sa sarili mong pamamaraan at hindi nagmula sa mga ninunong mambabarang. At dahil hindi mo alam na ako'y isa ring mangkukulam, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pinsala na gagawin mo. Hindi ito maaari. Mangkukulam ka? Isinenyas ni Mang Teban ang kanyang dalawang kamay at nagawa niyang igapos ang kamay at mga paa ng mambabarang sa pamamagitan ng kanyang orasyon. Gumamit din si Lily ng kakaibang orasyon, ngunit mas mabisa ang kay Mang Teban sapagkat ito ay para sa kabutihan. Pangkoy, apo, kumapit ka maigi.
Nangangalahati pa lang ako sa lakas na nais kong ipamalas sa mambabarang na ito. Ayos lang po ako, Lolo. Huwag niyo po akong alalahanin. Mag-iingat po kayo. Sa kabila ng paghihirap na nararanasan ni Lily sa kamay ni Mang Teban, ay nagagawa pa rin niyang gumanti sa pamamagitan ng pag-ihip sa pekeng plauta na hawak-hawak niya. Nagdudulot yon ng nakakabingi at di ka nais-nais na tunog sa bawat makakarinig katulad ni Mang Teban. Pangkoy, iabot mo sa akin ang mutya ng bao. Ang sakit sa tenga ng pekeng plauta na yan. Sige po, Lolo. Ngayon din po. Ang mutya ng bao ay katulad ng kubol ng pagong na matatagpuan sa mga pawikan o kabibe. Ginagamit ito bilang pantakip sa tainga ng mga antingero para hindi nila marinig ang anumang nakamamatay na tunog dulot ng kanilang kalaban. Ngayon tingnan natin kung may magawa pa yung plauta mo, Lily. Nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ito. Tigilan mo na ang kasamaan. Muling umusal ng orasyon si Mang Teban na nagpahina ng tuhod at mga kalamnan ni Lily. Unti-unti ay tila na uupos na kandila ang mambabarang at bumagsak sa lupa. Hindi ito maaari. Anong itim na salamang kang gamit mong matanda ka? Nangihina ako. Nahihirapan akong makahinga. Kaming mga matatanda at sinaunang antingero lamang ang tanging may kakayanan upang isagawa ang sumbalik. At yan ang ginawa ko sa iyo ngayon. Isang matinding pagbawi ang ginamit na orasyon ni Mang Teban kay Lily. Bawat salitang binibigkas ng mambabarang walang ibang naaapektuhan kundi siya lamang. Ngunit isang huling pagkilos ang ginawa ng mambabarang at yon ay ang panggagaya ng orasyon na binibigkas ni Mang Teban na naririnig niya sa kanyang diwa. Dahil doon ay binabalikan din ang matanda ng sumpa ng kanyang orasyon. Kaya naman ginawa ni Mang Teban ang pinakahuling hakbang na kanyang nalalaman. Talagang ayaw mo magpatalo, ha? Hindi ko ito gustong gawin sa iyo, Lily. Ngunit kailangan ko nang tapusin ang laban sa pamamagitan ng paggamit nitong tingting ng uwak. Ang tingting ng uwak ay kulay itim. May hugis itong matulis na parang pangil ng pating at ito ay nakukuha lamang ng mga antingero sa pinaamo o di sinasadya na napasunod nilang mga uwak. 3 tingting ng mga uwak ang mahigpit na hinawakan ni Mang Teban at lakas loob na sinugod niya ang mambabarang habang nakalugmok ito sa lupa at itinarak ang mga tulis noon sa noo at sa 2 kamay ng mambabarang. Patawarin mo ko, Lily. Ngunit kailangan pa ring matigil ang kasamaan na ginagawa mo. Ngunit huwag ka mag-alala. Natitiyak kong paggising mo ay wala ka nang maaalala mula sa iyong nakaraan. Kaya lamang, bago nawalan ng malay si Lily, ay nabigkas pa niya ang pinakamatinding orasyon na kanyang natutunan. Umabot pa yon kay Don Fabio bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Ano ito? Usok! Itim na usok! Wala na akong makita! Hindi na ako makahinga! Hindi na napigilan pa ni Mang Teban ang ginawang yon ni Lily at hindi niya rin alam ang nangyari kay Don Fabio. Lolo, humihinga pa po si Ate Lily. Ano pong nangyari sa kanya? Huwag ka mag-alala, Pangkoy. Buhay siya. Magpahinga na lang muna tayo at hintayin natin siyang magising. Ano na pong gagawin natin ngayon, Lolo? Kumuha ka ng tubig at ako'y nauuhaw. Habang ako'y lumalaban, nood ka lang ng nood. May biskwit ka ba dyan? Nagugutom na rin ako. Si Lolo naman, nagbibiro ba kayo? O ito po, uminom po kayo ng tubig at kumain po muna kayo. Ay, salamat. Paggising ni Lily,
Wala siyang maaalala na kahit na ano. Tayo na mag-aalaga sa kanya. Tayo na ang magiging pamilya niya, Pangkoy. At pagdating ng panahon, natitiyak ko na makakatulong siya sa atin sa panggagamot at pagpuksa ng kasamaan.